Ilang secret jail na ang binunyag ng Commission on Human Rights ay isang kwento ng kawalang pagpapalaga, hindi lang sa karapatan kundi sa dangal ng isang tao. Ngunit ipinapakita nito ang abang kalagayan ng karamihan sa mga police station sa maraming panig ng bansa. Ilang police station sa Metro Manila ang aming binisita. Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ako si Chong Malapas at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Marami sa mga police station ay nakatayo sa mga lupang hindi naman pag-aari ng Philippine National Police. Kung hindi ito sa pamamagitan ng tulong ng local governments, ito ay naitatayo sa mga lupang pag-aari ng mga privately owned lands. Ipinapakita na nabunyag na secret jail sa Station 1 ng Manila Police District ang kawalang pagpapahalaga sa karapatan at dangal ng mga nahuhuling suspect sa iba't ibang krimen. Ngunit maliban dyan, ito rin ang nagdiin sa nagdudumilat na katotohanan ng tunay na kaawa-awa at kalunos-lunos na kalagayan ng maraming mga police station sa bansa. Narito ang aking report. Karamihan sa mga presinto ng PNP sa bansa nakatayo sa lupa na hindi nila pagmamay-ari. Gaano ba kahalaga ito? O masigit na kailangan ang pagtutulungan ng komunidad, barangay, lokal na pamahalaan at kapulisan? Samahan ninyo ako na alamin ang katayuan sa ilang presinto dito sa pinakamayamang syudad sa bansa, ang lungsod Quezon. PCP-1 driver. Sinusundan namin ngayon itong mobile ng QCPD Station 10 dahil magsasagawa ngayon itong si Superintendent Sanchez ng surprise inspection dun sa mga PCP na kanyang nasasakupan, no? Ngayon ay makikisabay tayo, titingnan natin kung ano yung kung saan mga nakatayo yung mga kanyang mga PCP, kung ito ba ay nasa private lot o ito ay pinatayo ng local government. Ang unang PCP o PCP3 na pinuntahan namin ay nakatayo sa ating lote, sa lote ng BIR at sa sidewalk o bangketa. Ay, bike mo ba? Yan ang sa location ng tao mo. Panay, ano sir, iskera. Mobile crew. Ano na sir, apat na sila kasi yung mobile natin siya na QC6 to sir. Pinapaayos ko sir. Ito yung mga natin. Tema natin sir ang nandiyan sir, bali, apat sir ang question. Pero itong PCP na to, nasan siyang eksaktong nakatayo? Bali ito, Quezon Avenue, nasa corner ng malapit sa BIR office. Sa likod nito ay yung BIR office. At itong building na ito ay project ng Barangay South Triangle. So na-request natin na mag-occupy dito sa halos 2/3 ng space ng project nila para malagyan ng police. At okay naman doon sa BIR na chip na nandito nakatalaga sa South Triangle dahil nagsisilbi rin ito na security lalo sa araw
Sa marami yung nagbumibisita dito sa ano sa BIR office. Kagaya nito sir, nasa sidewalk itong Bali sidewalk siya pero malapad naman yung sidewalk na makikita nyo at may naiwan pa rin na sidewalk na natira. At itong lugar naman kasi hindi rin siya busy street itong kalsada na ito papasok sa Panay Avenue at ito'y nagsisilbing shortcut papunta doon sa may Timog area. Napaka-importante ba sir na narito yung isang PCP? Oo, kasi tulad niyan sa may kanto ng Timog at Quezon Avenue. So in case na may insidente dun sa somewhere galing Manila, naka-alert naman yung police dito sa atin sa Quezon Avenue. So napaka-importante ng lugar kung nasan nakatayo yung isang PCP. Yung critical na situation niya, unang-una sa araw, maraming bumibisita dito sa BIR para magbayad ng buwis. Siyempre, karamitan dyan ay may dalang pera. So, nagsisilbi rin siyang ini-enhance yung security ng BIR. Sa gabi naman, may itong area na to. Nandito yung ating business establishment, active ito sa gabi. At sa kabantaron sa kaliwa nito, ay nandun naman yung ating mga bars na madali naman niyang mapuntahan. Singapore 600. Singapore 600. Meron pa kayo isang kopya? 600, 610-6 request clearance. 610 Bravo by 610-6. Roger, go ahead. Kindly advise police sa barangay to conduct patrol with the BPSO and implement discipline hour. Airport, sir. Right. Kompleto naman po, sir. Si Tatante doon po siya na aksidente yung kapatid. Nagpaalam po siya kay Tatante. Ulat naman po sa akin. So, nagpapatulya lang. Kasi nagkaroon po, sir. Nandito po sa lahat, sir, namin, sir. May sa barangay po, sir. Mobile na tayo. Nag-iikot din po siya. Bali itong PCP namin na ito na PCP number 2, Scout Reyes sa PCP. Nakatayo ito sa private lot. Bali in-offer ito ng bread of life. Considering na strategic din kasi itong St. Mary's School, malaki itong eskwelahan na private school, maraming pumapasok diyan. Then ito yung ating bread of life sa may kaliwa. Meron silang dyan din sila nag-ano kanilang religious activity at saka yung kanilang auditorium ay nire-rent na. Marami rin nag-activity dito sa paligid na ito. At itong PCP na ito ay nagko-cover ng 4 na barangay, yung Rojas District, yung Barangay Rojas sa kaliwa at saka yung Barangay Paligsahan sa Roses area. At yung Barangay Obrero na may lusot papuntang E. Rodriguez. So ito yung kino-cover niya. So in case na may insidente from the west, Manila, so madali siya makapunta ng mapag-respond ng Quezon Avenue or even sa loob ng Timog kasi Morato Timog na yung area natin doon. Sir, ito yung napansin ko itong PCP natin,
Para siyang ano, no? This is a container van dinonate sa dinonate sa ating PS10 saka PNP at sila na rin nagpa-action na pininturahan at sila rin na pagka may mga kailangan na funds tumutulong pa rin sila dito sa ating kapulisan na pangangailangan. But yung lugar malaki kasi at ito hindi nila nagagamit kaya inoffer nila ito. Oo. Sir, gaano ka-importante no, na may mga ganitong area, may mga ganitong PCP sa isang community? Ang una, kung strategic ang kanyang location, so na-enhance yung police visibility at kung ang activity ito ay naging places of convergence at may laging merong activity, so madali nilang mapuntahan yung kapulisan at kung kailangan nila ng assistance o maghahain ng reklamo. And madali din siya makapag-responde doon sa mga main thoroughfares natin, lalo-lalo na ito namang area na ito ay puro residential dito sa likod niya. O ang bawat PCP natin dito ay merong isang mobile at bali dalawang motorcycle response team. Sir, yung pagdating doon sa local government, no, anong tulong ng local government sa mga local PNP? Dito sa QCPD, kung ating aalamin yung tulong ng local government ng Quezon City ay sobra-sobra. Sobra-sobra kanilang tulong. From mobility, sila yung nagbibigay sa amin ng mga patrol cars. Katunayan dito sa aming police station, Station 10, ay meron kaming 16 na patrol cars. At bawat PCP may kanya-kanyang dinistribute namin yan sa bawat PCP na mayroon silang patrol cars at may motorcycles. Motorcycles, nagbigay din ng city, mayroon din yung PNP na 8 at mayroong additional sa ating na 5 sa city. And right now, mayroon 150 na motorcycles na i-issue ng city government ng Quezon City para sa pagpapatrolya. And yung recently nag-issue yung merong pinocure na computer aided sketch. 12 ito at i-distribute na sa bawat station at sa district para yung kapabilidad naman ng aming investigation personnel ay ma-enhance lalo na kung walang picture. Para na siyang picture na, hindi na yung drawing na. Yeah, hindi na siya drawing. I-describe na lang ng victim kung ano yung picture ng suspect at from there makapag-produce ng picture nung suspect na ano na siya, Asian picture, hindi siya European o Caucasian sa kanyang mukha. O tapos Pero pagdating naman dun sa kung saan ilalagay yung mga PCP o yung mga station, yung lupa, anong naging proyekto doon ng local government para sa PNP? katunayan na may directive din naman ng city government na maghanap ang mga pulis, ang QCPD ng mga available lots na pwedeng strategic ang kanyang location at pwedeng bilhin ng city at patayuan ng isang police office. Katunayan halos lahat ng police station dito sa Quezon City ay property ng city government at siya mismo nagpatayo ng mga building. So malaking tulong yun, sir. Malaking tulong talaga yung ang local government kaya maganda yung sistema ng Quezon City Police District. Sa akin, hindi importante kung gawa sa bato o kubo ang isang presinto. Ang mahalaga, ang mga pulis na nagbabantay dito na may puso na maglingkod sa bayan. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Ako si Jong Malapas. Sa araw-araw, ilan ba ang average arrest ng isang pulis o grupo ng pulis na nasalansangan sa mga ikinukulong sa mga selda ng bawat police station? Ano ang kadalasang kalakalan? Susunod ba ang police procedure?
Ang report tungkol dyan sa pagbabalik ng Radyo Inquirer, Nueva Naventa Special Report. Ano ba ang karaniwang araw ng isang pulis, lalo na yung mga nakatalaga sa mga community police precincts? Kamusta na ang buhay ng mga bagitong pulis at mga veteranong pulis sa araw-araw na deployment sa lansangan? Sa araw-araw ba ay may nahuhuli silang suspected criminals? Saan ang derecho? Ano ang procedure? May report si Ricky Brosas. Magpatrolya, mag-deploy ng mga kawani, at magbantay sa mga pangunahing lansangan sa Quezon City. Ilan lamang yan sa papel na ginagampanan sa araw-araw ni Chief Inspector Barry Duliente, ang pinuno ng Tactical Motorized Unit ng QCPD. Batang-bata sa edad na 36 pero isa sa may mataas na ranggo bilang kagawad ng pambansang pulisya. Taong 2003 nang una siyang sumabak sa pagpupulis na isa sa pinapangarap niyang propesyon. Paano nga ba napunta sa pagpupulis si Duliente? Noong 2003, I'm appointed as Police Officer 1 at NCRPO. Okay. So, luckily, I'm appointed to Inspector in the year 2006 via lateral entry, line officer. So, I've been assigned in Mindanao after my appointment in Inspector for almost 5 years. Then, assign ako dito sa Quezon City Police District for almost 7 years. Bago umano siya napunta sa QCPD, ay unang naglingkod o na-assign si Duliente sa Mindanao na inamin niyang sumubok sa kanyang karera sa pagpupulis. Very challenging, siyempre, yung nandun ako sa Mindanao. Kasi ang dami mong sacrifices. Andan yung financial, emotional, kasi malalayo ka sa family mo, diba, yung mga stress. Bukod pa dun sa risk ng nature of assignment mo. By the way, you're raised from, saan galing po kayong probinsya? Dito na ako, born and raised na ako sa Quezon City. Quezon City. When I appointed as inspector, I've been assigned in Mindanao. So parang nahihirapan ba kayo mag-adjust? Unang-una siguro yung kultura at saka yung dialect kasi Bisaya. Yes, more on Bisaya doon. Kaya number 1 doon, yung dialect talaga. Bilang hepe ng TMU, ano nga ba ang kadalasang ginagampanan niyang tungkulin? As a chief, sa TMU naman, ang number 1 dyan is yung kami yung nakadeploy, parang assistant sa mga stations. So, nakadeploy kami sa mga major thoroughfares like EDSA, Commonwealth, and Quezon Avenue. Based na binibigay sa aming mga statistics, yung crime statistics, inaalam namin kung saan yung crime-prone areas na sinasabing, malalaman natin doon kung saan yung maraming insidente, then at anong oras. So from that data, doon po kami nagde-deploy ng mga personnel namin. Ayon sa kanya, malaking hamon ang pagiging hepe niya ng TMU, lalo't halos 150 staff ang kanyang pinangangasiwaan. Mas mahirap yung dito, yung bilang chief na kasi, mahirap talaga mag-supervise ng tao. So, dapat yan, alam mo, yung preparedness nila, handa ba sila? Bago may deploy, secured mo muna kung talagang maayos sila, maayos yung mobile car o yung mga other equipment na ginagamit. And then, pag nasa field na sila, dapat kine-check mo rin kung nandun ba sila sa tamang posisyon, nasa strategic ba sila or ginagampanan ba nila yung tungkulin nila. Ikinuwento rin ni Duliente ang SOP o Standard Operating Procedure sa pagtugon sa problema sa kriminalidad sa kanyang nasasakupan. Dito po kasi sa Quezon City, meron po tayo kasi mga kanya-kanyang areas. So ideally, kung sino po yung pinakamalapit na nakadeploy, sila yung mag-first responder. So kung kailangan pa ng other personnel, saka po tayo nagdadagdag. Depende po yan doon sa yung ground commander. Kung kailangan patatawag po yan, magka-radyo siya, need po ng assistance, then from that point, pwede po kaming magbigay ng ibang tao or pwede po kaming kumuha sa other unit.
Anya, kung may hihilingin man sila para ma-compensate ng maayos ang kanilang tungkulin, iyon marahil ay sa aspeto ng benepisyo. Sa akin sir, number one siguro yung konting support dun sa mga personnel natin na nagkakaroon ng kaso at then financial sir sa mga siguro increase na rin ng salary. Then kung ma-increase din po yung allowance ng other personnel natin. Samantala, sa tanong naman kung bakit ang pagpupulis ang pinili niyang propesyon sa kabila ng pagiging mapanganib nito, sinabi ni Dulyente, Yun po yung talagang nakikita kong parang passion ko nung bata pa ako Kasi syempre parang nakikita ko yun sa mga movie and even sa mga na parang maganda siyang trabaho at the same time nakakatulong ka po sa community. Meron ba sa pamilya ninyo ang dati na nag-police na nag-encourage sa inyo na pumasok ng ganito? Wala sir, actually ako po yung first Ako yung first na nag-police sa amin. Sa katunayan po, kapag police ko meron ng mga sumunod sa akin. Sa ngayon po, 6 na kami sa family namin. at tulad ng ibang ordinaryong pulis ay nangangarap rin si Dulyente ng mas mataas pang posisyon sa PNP. Hindi na kasi anya siya dapat na magpakipot pa lalo't ang tinatamasa niya ngayon ay dahil sa kanyang pagsusumikap. Inamin din dito na nag-umpisa siyang magtrabaho bilang isang driver na nagsumikap para sa pinapangarap na karera. Of course, yes sir. Oo, siyempre lahat naman po gusto ng ma-promote siya or magkaroon pa ng mas magandang posisyon. Sa tingin ko naman po, hindi naman sa yayabang, maganda rin naman po siguro naging mga accomplishment ko before nung sa other units ko. Kaya sa ngayon po, pinipilit ko pa rin ma-maintain kung ano yung mga records ko before at magkaroon po ng mas maganda pa na accomplishment. At para mapatatag anyang moral ng isang kagawad ng pulis ay kailangan may kaakibat itong mga suporta mula mismo sa gobyerno. Sa ngayon po, ang pwede kong nakitang pwedeng makatulong po para maboost ang moral ng PNP personnel, yung mga para po sa dependent siguro. Okay. Like ng scholarship po. Okay. Oo. Tapos additional po dun yung maganda po sigurong medyo mas maayos po, mas maayos na housing project para po sa mga PNP personnel. Mahalaga rin anya ang pagbabalanse ng oras ng pulis sa trabaho at sa pamilya. Ito anya ang kanyang tagubilin sa kanyang mga tauhan. Actually, sinabi ko rin po yan sa mga personnel ko na kahit gaano man ka-worse yung duty natin, di ba? Marating yung full alert, wag na wag kalimutan yung time sa family. Kasi magkaroon sana tayo ng balance, mas sinasabi sa balance in life na wag puro trabaho. Kasi pag puro trabaho ka, may tendency mapabayaan mo na yung family mo. Kaya po dapat alam nila kung paano i-balance yung family. Tinanong ko rin ang opisyal kung ano kaya ang dahilan para i-give up niya ang tungkulin ng pagpupulis. Ito ang kanyang naging tugon. Wala pa akong nakikitang talagang ito na yung passion ko talaga to Dito ka na nabuhay at mamamatay, sir. Actually sir, hindi naman sa galing kasi ako sa hindi naman sa mababang matagal ako naging driver kaya sanay ako sa hirap. So yung duty sa PNP is parang normal, is parang hindi ako masyadong At syempre, mahalaga rin ayon kay Dulyente na makilala ang kanilang kasipagan at maganda at tapat na pagganap sa tungkulin. Number one dyan sir, syempre yung ma-recognize ka, di ba? Ma-appreciate ka na meron kang ginawang kakaiba or accomplishment, meron kang magandang nagawa, na itulong, is yung ma-recognize, yung ma-appreciate, mabigyan ka ng kahit konting commendation, not even na reward na nga sir kahit yung ma-appreciate ka lang ng most wow, ang galing mo di ba? Tama yan, tata. Si Dulyente ay kasalukuyang kumukuha ng master's degree in public administration sa PUP. Patunay lamang na kung may pinapangarap ay dapat na magpursige ang sinuman para sa katuparan ng inaasam na magandang kinabukasan. Hindi lamang ng kanilang pamilya, kundi ng buong sambayanang Pilipino. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Ricky Brosas. Matagal nang nais ng pamunuan ng Philippine National Police na pagandahin ang kanilang mga police stations. Gayon din ang pagpapaunlad at pagpapalakas ng kanilang kakayanan sa paglaban sa krimen at pagtulong sa komunidad. Ang Quezon City Police District ang isa sa mga distrito ng Philippine National Police ang may mga bagong police cars na bahagi lamang ng pagpapalakas at pagpapabuti ng kanilang pwersa.
Matatandaan, isa rin ng QCPD sa mga distrito na natukoy na may mga tinagurang ninja cops o mga pulis na sangkot sa pagtutulak ng droga. Nagbabalik si Ricky Brosas. Ito ang newly acquired na mga sasakyan ng Quezon City Police District sa ilalim ng pangangasiwa ni Director General Guillermo Ilazar. Ang mga Toyota Vios na ito na aabot sa 50 ang bilang ay pawang donasyon ng Quezon City Government. Iba pa ito sa 150 mga motorsiklo, 500 na mga baril at 1,000 body armor vest na ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng QC. Ito ang ilan lamang sa mga bagong police mobile na ipinagkaloob ng pamahalang lokal ng Quezon City. Fully equipped ito ng GPS o Global Positioning System at ng two-way radio, ginagamit para sa mas mabilis na pagresponde laban sa mga kriminalidad at iba pang mga untoward incidents na nangyayari sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Ilazar, maswerte ang QCPD sa patuloy na suporta ng QC government sa pamumuno ni Mayor Herbert Bautista na siya ring chairman ng Metro Manila Regional Peace and Order Council. Itong mobile ito, in particular dito sa tactical motorized unit natin, mga mentor pay siya ng iniikutan nila. And nakita natin na nakakatulong talaga sila, of course, para sa police visibility. Meron silang mga standby points along these mentor pairs, and then meron silang areas na iniikutan. So double purpose siya. Una is for crime prevention. Kasi iba kasi na aside from the beat patrollers, meron tayong mobile na talagang umiikot sa lugar na to. And another thing is that if the crime has been committed, sila yung unang magre-responde. These 50 motor vehicles or patrol vehicles are equipped with the GPS gadget so that at any given time, through our monitoring here in our District Tactical Operations Center, nakikita natin kung nasaan sila at saan sila nakastandby. Paliwanag pa ng opisyal, maliban sa logistics support ng National Headquarters ng PNP, ay malaki ang iniambag na tulong ng QC government para sa pagpapahusay ng kanilang serbisyo publiko. Kasi aside from the equipment that are being given by the national agency, itong Philippine National Police, mas malaki doon ang binibigay ng ating LGU. Kaya nga pwede kong sabihin na among the different cities and municipalities here in the Philippines, ang Quezon City ang isa sa pinaka-progresibo in terms of equipment and support being received from our city government. Sinabi naman Ilazar na bagaman buhos ang suporta na kanilang natatanggap, ay may mga mangilan-ngilang mga pangangailangan pa rin anya ang pulisya. Pwede nating sabihin na talagang marami pa tayong kailangan. But just yung basic kasi na andyan na yan at tinutugunan ng ating LGU. In fact, may mga nakaprograma pa sa atin na mga equipage. Andyan yung armaments natin, andyan yung mga ballistic shields, andyan yung iba mga communication van, pati na rin yung facial composite machines na andyan para ibigay sa atin. So, ito ay tuloy-tuloy na tinitingnan ng ating lungsod Quezon dahil nakikita nila na napakalaga na ma-maintain yung peace and order dito para ang ating ekonomiya ay lalo pang gumanda. Samantala, ano nga ba ang tamang setup sa paggamit ng operasyon ng mobile police patrol cars? Ayon kay Ilazar, kung titingnan natin, hindi dapat nag-iisa. Di ba? Even though sa mga movie nakita natin, mayroon lang isa. Sa atin dito at least dalawa. So at least dalawa. Well, at pareho silang marunong mag-drive. But sa mga responde kasi, pwedeng gawin mong 3 or 4 yan. Pwede kasing dalawa kasi kung merong, for example, na merong re-respondihan tayo or merong victim na pwede nating isakay doon, isama natin. Or kung merong ma-arestuhin naman, pwede nating isakay doon. But just the same, ito kasi during responde naman, tinatawagan natin yung ibang mga patrol vehicles in the area. O kaya pwedeng pag-responde sa isang lugar, maaaring mauna nga isang mobile car pero definitely may mga susunod pang iba. maliban sa sasakyan at iba pang mga gamit para sa mas epektibong pagganap ng mga pulis sa kanilang tungkulin, ay balak din ng LGU ng QC na magkaloob ng Fleet Management System sa QCPD. Naglalaan sila ng mga sakyan at sinasabayan pa nila hindi lamang ng for repair and maintenance, but of course pati na rin yung fuel or yung kinakailangang krudo nitong mga sasakyang ito. And I'm happy to say that the mayor, the LGU is considering to provide us with fleet management system. Ito ngayon isang sistema isang komprehensibong sistema through computer system na namomonitor ang mga pangailangan ng ating mga sakyan upang yung angkop na repair
or maintenance ay pwedeng maibigay dito. And isang kinukonsider ngayon ng QCPD through our initiative and coordination with our LGU is to have a motor pool. Samantala, kasabay ng pagtamasa ng mga bagong kagamitan ng QCPD, ang pagtitiyak naman na wala ng kagawad ng Police QC na pasaway, katulad ng mga tinaguriang Ninja Cops. Nung dumating kasi ako dito, nasa sitwasyon ng QCPD na sabihin nating may mga kontrobersiya, di ba? The President named my two immediate predecessors as alleged protector. But of course, may due process naman dyan. And then sinasabing QCPD, ito ang talagang nandito ang mga Ninja Cops. In fact, nung dumating nga ako dito, on that very same month, yung July, 44 personnel of QCPD were transferred out of NCRPO. And they were all reassigned or transferred to Mindanao. Ito yung sinasabi nating mga allegedly or suspectedly hardcore Ninja Cops. And nabawasan ng 44. Nung dumating ako dito noon, nakita ko ang sitwasyon na dinatna natin. Ang ating main campaign is illegal drugs. At nakita ko na we cannot be effective on this campaign unless we deserve the trust and confidence of our community. Pero ano nga ba at saan nagsimula ang terminong Ninja Cops? Ang Ninja Cops kasi parang nilagay nila itong bansag sa mga pulis na nagre-recycle in essence. Nagre-recycle lang siya mong nahuli nila. So itong nahuhuli ng mga ebidensya, instead na ito ay gawing ebidensya, ideklara sa korte at nasa custody ng crime laboratory for disposal, hindi ito dinideclare at ito ibinabalik sa market. Binebenta o ginagamit na ebidensya sa ibang operation. Bottom line is that meron ditong vested interest. Ayon pa kay Eleazar, sabay ng makabagong kagamitan na armas nila kontra kriminalidad ay malaking factor ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Rodrigo Duterte, kaya't bumaba ng 40% ang kriminalidad sa lungsod. Nakita ko dahil naging conducive ang sitwasyon ngayon para ayusin ang aming trabaho. And lahat ito ay dahil sa ating Pangulong Duterte sa kanyang kampanya against corruption, against illegal drugs, and criminality. Yung kanyang ginawang sincero at dedikasyon na ayusin ang problemang ito, bumabayan hanggang sa all levels ng ating sektor. Ang ating mga barangay chairman, more than ever, they are very cooperative and supportive sa ating kampanya. Pati na rin ang ating mga konseho at ang ating mga punong lungsod. At nakita natin na lahat ng sektor, pati ang mga mamamayan, nagtutulong-tulong. Samantala, nito lamang nagdaang araw ng Miyerkules ay pinasinayaan naman sa QCPD ang mga makabago at modernong paraan para sa pagtukoy at pagsasalarawan ng mga mukha ng kriminal sa pamamagitan ng digital composite sketch. Ang QC ang kauna-unahan sa mga lungsod sa buong bansa na gagamit ng naturang teknolohiya. Patunay ito na kapag nagtutulungan ang lahat ng sektor ay mabilis na uunlad ang isang ahensya katulad ng pulisya. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Ricky Brosas. May mga pulis na nagtapos na kanilang serbisyo o nagretiro sa pagiging pulis na kung ano lamang ang inaasahang retirement ay yun ang naging kwento ng kabuhayan. Ang tulad nila ay mga pulis na naging mayaman sa karanasan, ngunit hindi mayaman sa material na bagay. May report si John Escosio. Tapos ka, ito ang madalas na marinig sa mga kwentuhan ukol sa pagre-retiro ng mga kawani ng gobyerno. Marami itong kahulugan, depende kung ano ang paksa ukol sa pagre-retiro ang pinag-uusapan. Nandiyan na tapos na ang pagiging alipin mo ng relo o orasan. Ibig sabihin, hindi ka nagigising na maaga para pumasok at hindi mo na tila hihilahin ang oras para makauwi na. Tapos na ang pagiging alipin mo sa ibang tao. Wala na mag-uutos sa iyo ng kung ano-ano at tapos na ang pagbabantay mo sa kalendaryo sa pag-aabang ng araw ng sweldo. Tapos ka rin, ika nga, kung hindi mo napaghandaan ang araw ng katapusan ng pagiging ordinaryong serbisyo publiko. Hindi ito iba sa isang retiradong pulis probinsya. Taong 1988 nang pumasok sa pambansang pulisya si retired SPO2 Diosdado Escosio at noong 2012 nang mag-optional retirement siya. Sa 24 na taon niya sa serbisyo
4 na beses lang umangat ang ranggo ni SPO2 Escosio. Narito ang kanyang kwento, ang buhay niya ngayon bilang isang retirado. Optional retirement mo ba? Pinag-isipan mo ng gusto o paano? Unang-una, para mapakinabangan na yung serbisyo, makakuha tayo ng benepisyo at makapag-lagak tayo ng kabuhayan na maganda. Habang nasa serbisyo, nalantad kay Dado ang iba't ibang mukha ng tukso na kaakibat ng kanyang tungkulin. Dagdag pa niya, kontento na siya sa simpleng buhay, mapag-aral ang kanyang mga anak, may bahay, at sa pagkain ay hindi sila sumasablay. O sa'yo ay di bali na magretiro, basta malinis ang iyong konsensya at andun ang iyong integridad. Tama yan po, tama yan. Tama yung sinabi nyo na yan. At tayo naman ay nagserbisyo ng walang bahid dungis at nagawa natin makapagretiro na walang anumang kaso na isang palaban sa atin. Yun ay sinasabi mong integridad. Ngayong 4 na taon na siyang ordinaryong mamamayan, wala naman siyang pinagsisisihan sa kanyang maagang pagputol sa paglilingkod sa bayan. Ayon sa kanya, katuparan na rin naman ng kanyang pangarap na masundan ng mga yapak ng kanyang amang veterano ng World War II at ito ay makapaglingkod din sa bayan ng mahigit pa sa 2 dekada. Nagbago na ang mundo ni Dado. Pagsikat ng araw, tama na ang simpleng kamiseta, hindi na kailangan niya mag-uniforme. Hawak na niya ang kanyang oras at hindi na gaya ng dati na nakatitig sa orasan sa kanilang istasyon kung wala din naman kailangang imbestigahan. At ang tanging niyang pinangangalagaan ngayon ay ang ilang tanim na mga gulay sa naipundar na munting lote. Higit sa lahat, siya na ang nasusunod sa itatakbo ng kanyang buhay at hindi ang mga kaliwat kanang utos ng mga opisyal at mga responsibilidad na kaakibat ng kanyang tsapa at baril. Gobyerno siguro kung babalikan ko pa rin. Kasi alam ko meron kang kinabukasan, meron kang benepisyo pagka-retiro mo. Meron naman, kaya lang sa gobyerno basta't magtatrabaho ka ng mahusay, sigurado yung benepisyo mo kinabukasan. Nang aking tanungin si Dado kung sakaling maibabalik ang panahon, may gagawin ba siyang diskarte habang nasa serbisyo para mas maganda ang kanyang pagre-retiro? Kontento na ako dahil kahit papano may naipundar tayo, napapag-aral ko yung anak ko, kumakain kami ng 3 beses sa isang araw. Yun. Ganun na lang kasimple ang buhay. Ganun lang. Simple lang. Simpleng buhay. Malayo sa polusyon. Malayo sa intriga. Medyo malayo rin sa tukso. Siguro pipiliin ko na yung ganitong buhay bilang retirado. Dahil wala ka nang iniisip pa na trabaho, stress, yun na. Wala ka na ako iniisip pa. Hindi mabuhay lang ng simple. Natanong ko rin si Dado tungkol sa kanyang opinyon sa panukala naman ni Senator Alan Peter Cayetano na gawing 60 anyos ang mandatory retirement age ng mga uniform personnel. Ayon kay Cayetano, naniniwala siya na may maibubuga pa ang mga pulis, bombero at sundalo hanggang sa pagsapit ng edad kung kailan ituturing na silang senior citizen. Nakakagulat na ang sagot ni Dado ay taliwas sa katwiran ng senador. For personnel, hindi na akma yung itataas pa yung edad ng pulis para magretiro.
tama na yung 56. Sa akin palagay lang ha, sarili kong pananaw yan. Bakit? Dahil sa amin ng uniform, medyo mahirap na trabaho na yung gagampanan mo. Hindi ka na makatakbo ng mahusay. Habol ng kriminal, hindi na masyadong akma kumbaga. Palagay ko wala na rin, sapat na yon. Hanggang 56 na lang talaga. Hanggang 56 na lang talaga. Pero 56 sapat na yon, hindi kumbaga kung ikaw ang pipiliin, ibaba pa sa 50 ang edad. Kung sa akin, sariling pananaw, mas pipiliin ko pa yung mas ibaba pa doon. Ibaba pa sa 56. Ibaba pa sa 56. Uri ng trabaho meron sila bilang mga opisyal. Medyo sa akin pananaw medyo magaan para sa kanila. Nananatili ang kanyang simpleng buhay at ngayon ay bumubukas pa ang pintuan ng panibagong oportunidad ang makapamuhay sa Amerika. Pero ang posibleng pagtungtong niya sa US ay pinagdadalawang isip pa ni Dado. Ang kanyang dahilan, baka magbago pa sa ibang bansa ang tinatamasa niyang simpleng buhay. Sinasabi na kung ikaw ay may mga pangarap sa buhay, huwag kang umasa sa gobyerno sa iyong pagreretiro. At may kasabihan din na para maging handa ang iyong pagreretiro, dapat mayroon kang dalawang bagay. May sapat ka pa rin kabubuhay at may sapat na dahilan para mabuhay. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa, ako si John Escosio. Ang police station ang kumakatawan sa pambansang pulisya sa bawat komunidad. Masasabing ang bawat police station ay mukha ng Philippine National Police sa kabuuan. Kung ang kalakaran dito o pamamalakad sa isang police station ay maaring tignan na sumasailalim sa kung ano ang organisasyon sa kabuuan. Ngunit katotohanan din gaano man kaaba ang kalagayan ng isang police station na roon at naglilingkod ang mga tapat, marangal at may malasakit na mga pulis na siyang dahilan kung bakit sa kabila ng madilim na imahe dulot ng iilan na tiling sa pulis pa rin bumabaling ng tulong ang mamamayan pagdating sa kaayusan at seguridad. Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Ako si Jong Malapas.